Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Sang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, na nagsisimbabayo online at sa lahat ng nasa abroad. Sang magandang araw sa inyong lahat. Noong Lunes, isang pariseyo ang ipinakilala sa atin ni San Juan. Naalala niyo pa ba yung pangalan noong pariseyo na yon? Hindi na. Nakalimutan niyo na. No? Siya ay si Nicodemo. Sabihin niyo nga, ano si Nicodemo? Ayun, isang pariseyo. No? Isang pariseyo. Ang pariseyo ay isang nangangaral, nag-aaral, at nagtuturo dalubhasa sa batas ng Diyos. Kaya tinatawag na pariseyo, dalubhasa sa batas ng Diyos. So pag ang isang tao magtatanong tungkol sa batas ng Diyos, sinong nakakaalam? Ang isang pariseyo. Hindi ba ganon? Ganon minsan na ipapakilala ang isang tao sa uri ng kanyang pamumuhay o sa ginagawa niya sa buhay. Tama ba? O, gaya na lang ng pagiging lingkod ng simbahan. Nakikilala siya bilang lingkod ng simbahan kasi anong ginagawa niya? Naglilingkod sa simbahan. O, hindi araw-araw nagsisimba. Mali yun, Romel. Kasi araw-araw nagsisimba itong mga to, pero hindi naman sila naglilingkod. Tama ba? O, kaya nga lingkod simbahan. Ginamit ko na nga yung salita. Diba? O ikaw, ano pagkakakilala sa iyo, Romel? Lingkod na simbahan. Ano ginagawa mo sa simbahan? O, lay minister. O, ba't ang hirap mo sagutin? Diba? Ganon. O, sinong mother butler sa simbahan? Sinong kilala mo? Sino? O, si Ate Dang, di ba? O, naintindihan nyo na? Hindi ba ganoon minsan? Nakikilala ang tao dahil sa kanyang ginagawa, sa uri ng kanyang pamumuhay. Gaya na lang ng tanod. O, ano ba ang barangay tanod? O, bantay sa barangay, di ba? O, yung rumoronda, di ba? May kilala ba kayong tanod? Kilala niyo sila. Wala akong kilala. No? Pero kilala ko kung anong tanod, di ba? Naintindihan niyo na? Kagaya ng kargador.
Bakit siya kargador na tinatawag? Di ba? Nagkakarga. Di ba? Nagbubuhat ng mga kargada. Ganyan kung minsan makilala ang tao. Samantala, kakaiba ang pagkakakilala o pagpapakilala na ginawa ni Jesus sa kanyang sarili kay Nicodemo. Kung si Nicodemo nakilala sa pagiging Pariseo, si Jesus iba ang kanyang pagpapakilala. Dahil hindi sa kanyang ginagawa o sa uri ng kanyang pamumuhay, ginamit ni Jesus ang pagpapakilala sa sarili sa pamamagitan ng lumalabas sa kanyang bibig. Lumalabas sa kanyang bibig. Gaya na lang ng sinabi niya, ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Walang sinugo ang hindi nagpahayag ng salita ng Diyos. Kapag sinabing sinugo, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ganito pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili, isang sugo ng Diyos. Bakit? Ano daw? Kasi nagpapahayag ng salita ng Diyos. Yung lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ba ganito rin naman ang paraan natin? Minsan kung paano nakikilala ang tao, bukod sa kanyang pangalan, bukod sa kanyang ugali, bukod sa kanyang pamumuhay o mga hilig, nakikilala ang tao base sa lumalabas sa kanyang bibig. Kaya nga, kilala natin ang mga tsismosa. Tama ba? Bakit? Ba't tinatawag na tsismosa? Ano lumalabas sa bibig? Chismis. Chismis. Kaya mag-ingat kayo ha. Nakakatakot. Baka kilala kayo sa barangay na hindi taong simbahan ang kilala sa inyo. Chismosa. Yan ha. Mag-ingat kayo ha. Mag-ingat. Oh, ganun din. Kilala natin ang sinungaling. Tama ba? Kasi ano lumalabas sa bibig? Kasinungalingan. Kilala mo ang palamura. Kilala nyo ba yung mga palamura dyan sa barangay? Di ba? Kilala natin ang prangka. Kilala mo ang malambing. Kilala natin ang tapat. Kilala mo ang taong matalino. Kasi lumalabas sa bibig. Ilan lamang ito sa mga katangian ng tao na madaling makilala ayon sa lumalabas na salita o ayon sa mga salitang sinasabi. Gaya ni na Pedro at ng mga kasamahan sa ating unang pagbasa, sila ay nakilala na mga punong saserdote bilang mga alagad ni Jesus dahil sila ay nagpapangaral tungkol kay Jesus. Kilala sila dahil sila'y nangangaral tungkol kay Jesus. At dahil dito, madami na ang mga naniniwala kay Jesus dahil sa mga pinapangaral nila. Marami nang sumusunod kay Jesus dahil sa mga salitang naririnig mula sa mga alagad. Ito din ang dahilan, kaya naman sila ay pinatatahimik ng mga punong saserdote dahil lumalaganap na ang pananampalataya kay Jesus. Ayaw yon ng mga punong saserdote. Ayaw nilang makilala si Jesus. Kaya nga, ang plano, patayin ang mga apostol. Patayin ang mga nangangaral tungkol kay Jesus. Ito ang isang patunay kung gaano kamakapangyarihan ang salita. Sabi nga, di ba, mas nakakasugat ang salita kaysa espada, kaysa kutsilyo. Di ba? Makapangyarihan ng salita. Depende kung paano mo to gagamitin. Pwede din itong maka-impluwensya
o makapanlin lang ng tao. Maari itong makabuo o makasira ng tao. Di ba? Marami dyan, naninira ng tao. Paano sinisira ang tao? Gamit ang salita. Oh, hindi naman totoong lay minister yan, Father. No? Pagdating sa amin yan, nako, no? Lagi nagsusugal yan. Oh, di ba? Yung salita, kapag kumalat, yung tao nasisira. Ha? Kaya nga dapat pinag-iingatan natin ang lumalabas na salita sa ating bibig. Hindi lahat ng mahina magsalita, mahinahon. Gaya ng hindi lahat ng matamis magsalita ay malambing na tao. Dahil nakakalungkot, kahit pananalita, natatago ang tunay na kulay ng tao. Sa pananalita, natatago ang tunay na kulay ng tao. Sa panahon ngayon, ang tawag natin sa ganito ay budol. No? Narinig nyo na yung salitang budol, di ba? Oh, yung pinapaniwala natin ang isang tao gamit ang salita, no? Yung nambubudol, no? Nambubudol, marami yan, no? Sasabihin, uy, matamis. Bilin mo na, matamis yan. No? Bibilin mo naman. Pag uwi mo, pagkagat mo, ang asim. No? Di ba? Sasabihin, oh, maganda yan. No? Matibay yan. Pag binili mo na, pag ginamit mo, 1 linggo lang sira na. No? Kasi nambubudol. At ano ang panlaban natin sa mga nambubudol? Testimonya o pagpapatotoo. Sabi nyo nga, testimonya. Di ba yan yun ngayon? Kapag bibili ka sa online, para makasiguro, para hindi mabudol, anong gagawin mo? Babasahin mo yung comments, yung testimonya ng mga taong nakabili. Sasabihin, huwag mong bilhin yan. Hindi totoo yung sinasabi niyan. Di ba? Ganun ba kayo? O nabubudol pa rin kayo? Di ba yon ang binabasa natin? Yung testimonya, yung pagpapatotoo. Kasi ito yung karanasan na totoo. Madami ngayon sa panahon ng bubudol gamit ang salita. At kahit ang tao, pareha sa tao, maaring makapanlin lang. Gamit ang magaganda at matatamis na salita. Pero sa pamamagitan ng pagpapatotoo, nakikilala ang tao. Ganyan, ginawa ng mga Pariseo. Kinilala o sila'y nakikilala bilang mga kontrabida ni Jesus. Hindi lang mga dalubhasa sa kautusan. Hindi lang dahil sila'y nangangaral. Nakilala sila bilang kontrabida. Bakit? Mukha silang mga nangangaral ng kautusan. Pero, sa likod nito, kontrabida. Kontra sila kay Jesus. Ginagamit yung salita para makapambudol ng tao. Iba ang pagkakakilala sa tunay nilang kulay. Mga kapatid, ang salita ay magkakaroon lang ng tunay na kapangyarihan kung ito ay sinasamahan ng gawa. Kaya nga yung mga alagad ni Jesus, yun ang nagpapatotoo. Yung mga salitang ginagamit nila, yun ang ginagamit nila para ipakilala si Jesus, para magpatotoo, magbigay testimonya na si Jesus ang tunay na sugo ng Diyos. Ang salita ay may kapangyarihan. Depende kung paano mo to gagamitin. Pwedeng maganda, pwedeng matamis ang iyong naririnig, pero kung hindi ito nakikita sa gawa, mananatili ito sa ating tainga. Hanggang tenga lang. Kaya ang salita ay dapat sinasamahan ng gawa. Amen?